So ayun, Miguel Love shoutout po Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? So ito po nga ang nangyari mga kababayan. Kilala nyo naman po siguro kung sino po si Congressman Abante or 'di ba? Buhaya nga ang tawag diyan, Yorme, mga buhaya. Oo, alam niyo po kung bakit? Kung napanood niyo po yung Quadcom hearing, ay nireal talk po yan ni Digong. Sabi ni Digong, kayong mga congressman, nung tumakbo kayo pagka-congressman, ang mga relo ninyo seko. Oh. Nung nanalo kayo pagka-congressman, ang mga relo ninyo Rolex na. Pumunta kayo ng Malacanang, ang sasakyan ninyo Tamaraw. Nung bumalik kayo, ang sasakyan nyo Mercedes-Benz na. At tignan ninyo yung mga bahay nila sa Maynila. Dating mga nangungupahan lang yan, ngayon mga mansyon na. Milyon-milyon na ang halaga. Now which is totoo naman po. Kasi kung ibalik po natin yung background, ito po si Congressman Bini Buaya Abante. Isa lang po itong pastor. Hindi ko naman nilalang yung pagiging pastor. Pero kung isuma total nyo po, yung kanyang yaman, no? Hindi po talaga nagmamatch sa kanyang estado sa pamumuhay. Alam niyo po kung bakit? Nung itong si Congressman Bini Buaya Abante, nung pastor pa, no? Allowance lang po ang kanyang tinatanggap bilang pastor. Ang sahod po niyan ay parang kumbaga sa barangay, mga daycare, mga health worker, mga tanod, honorarium lang. Ganon din ang pagiging pastor. Hindi naman po ako naniniwala na umaabot po ng milyon ang miyembro, no, ng hinahawakan ni Bini Abante sa Baptist. 'Di ba? Hindi ako naniniwala na milyon katao ang hinahawakan ni Bini Abante nung siya ay pastor pa. Kasi kung milyon katao yan, malamang sa malamang, milyon din ang kanyang kikitain. Bakit? Kasi ayon kasi sa batas ng simbahan, na kung ilan ang kinikita mo, mayroon kang ibibigay na 10% sa kinikita mo sa simbahan. Di ko sure kung yan lahat na rules ay totoo. No, yun lang ang aking pagkarinig noon, na kapag ikaw ay isang negosyante, 10% ng kinikita mo, ibibigay mo sa simbahan. So kung milyon nga naman ang hawak ni Abante na mga Baptist, talagang yayaman siya. Pero ang problema, ang unti lang po ng Baptist sa Maynila. Hindi po umaabot sa District 6 ni Abante, hindi po umaabot yan ng 5,000 ang Baptist dyan. Pinakamarami na nga yung 100 sa simbahan nila. So how comes na milyon-milyon ang pera niya? Samantalang nung Baptist pa siya, hindi naman siya ganyan karangya. 'Di ba? Kaya ito nga sa kasawiang palad, maraming nagalit na supporter ni Isko dahil sa sinabi ni Abante kay Isko. Alam nyo ba anong sinabi ni Abante kay Isko? Ito, panoorin nyo po, pakinggan nyo. Yung anay, walang ginawa kundi manira. Ang anay, sisirain ang tahanan ng Maynila. Diba? Nakita nyo? Alam ba nito kung anong pinagsasabi niya? Si Abante ginamit ang Manila para merong makurap pastor pa naman. Sabi doon sa nagpost. Ang sabi niya dito, si Isko po ang pinaparinggan niya. Ang anay ang sisira sa Maynila. Pero hindi niya inisip na yung anay na sinabihan niya or sinabi niyang anay, yun yung nakapagpaganda, no, sa lugar na kung saan siya congressman. Hindi niya iniisip na yung anay na sinabi niya, yun yung nakapagpatayo ng hospital, paaralan, na kung saan dapat si Congressman Abante ang may gawa niyan, hindi si Yorme. 'Di ba? Sa amin sa probinsya, yung mga nagpapagawa ng kalsada, covered court, eskwelahan, hospital, mga congressman. Samantalang dito sa Maynila, si Isko
mayor, alkalde ng Maynila ang nagpapagawa. Tapos ngayon biglang sabihan ni Abante na anay. So kung anay si Isko, ano ang tawag sa'yo? Ilang termino ka na? Nga? 2 beses ka nang naging congressman. 6 years ka nang namuno bilang congressman. Pero maitanong ko lang, puro ka lang feeding program. Di ba? Hindi pa araw-araw. Okay lang sana kung araw-araw yung feeding program. Iisang beses lang sa 6 na buwan. Tapos tinatawag mo yung sarili mong congressman. What the hell? Di ba? Tapos ngayon huhusgahan mo si Isko, anay nasisira sa Maynila. Hindi ka ba nanalamin? Tignan mo, tumanda ka na pagiging congressman pero wala ka pa rin nagawa sa iyong nasasakupan. Buwa ka ng ina. Isa kang buwaya. Di ba? At dahil dyan, wag na po kayo mag-alala mga taga-distrito 6. Huling termino na lang niya yan. Huling takbo na yan ni Bini. Buwaya Abante. Papalitan nyo na yan kay Congressman Joey Uy. Alam niyo kung bakit? Si Congressman Joey Uy, sa tagal na nagserbisyo, actually, magkasing sabayan sila ni Abante. Sa tagal na nagserbisyo ni Congressman Joey Uy sa Distrito 6 at bilang isang city councilor ng Maynila, hindi po natin makakalimutan yung kanilang ginagawa. Kung tatanungin lang natin, mas kilala pa nga si Joey Uy kaysa kay Abante. Bakit? Si Joey Uy noon pa man, nakikilala na natin yung tumutulong na mimigay. Itong si Abante, nakilala ko lang tong namigay pero gamit-gamit pa rin yung relihiyon niya. Alam niyo kung bakit ganito eh. May isang beses na nakasali ako sa feeding program niya, pumunta ako. Hindi pa ako vlogger at that time. Doon sa District 6. Alam niyo kung bakit? Nag-feeding program. Pero hindi pa rin mawawala sa kanyang feeding program ang pagiging baptist. Kailangan magbalik loob sa Panginoon. Parang yung mga Manilenyo sa Distrito 6, parang kino-convince niyang sumanib, no, sa kanyang relihiyon na tinatawag na baptist. Kasi habang nagpa-feeding program, gamit ang pera ng bayan bilang congressman, sinisigwi niya, pinapasok niya doon yung pagiging relihiyon niyang baptist. Bago umpisahan ang feeding program, mangko-convince mo na yan. Tayo, hindi natin to makain ngayon, hindi natin to maranasan na mag-feeding program kung hindi dahil sa Panginoon. Sabi niyang ganun. So, hindi naman galing sa Panginoon na sinasabi niya yung pinapakain niya kasi galing yun sa budget ng kaban ng Congress, yung binigay niyang feeding program. At ito pa nakakatawa, mga Manilenyo, mga Iskonians. Nung habang nagdadasal siya, papikit-pikit ang mata. May nag-distribute yung styro. Pagkatapos natatanggap ng mga taga District 6, nag-alisan, nagmumura ang buwayang Abante. Ang sabi niya sa microphone, ang galing niyo po, mga taga-District 6. Hindi pa ako tapos magdasal, naubos na ang pagkain at nawala lahat ng tao. Nagwawala yan. Maniwala kayo sa akin kasi ako mismo hindi pa ako vlogger at that time. Pinagmumura niya. Nung nandyan ang pagkain, kumpleto kayo. Nung pagkatapos, hindi pa ako tapos magdasal, nawawala kayong lahat. Sino ba namang makinig sa kanyang sinasabi na instead kumain ka ng matiwasay, kumain ka ng dalisay, makakarinig ka na kailangan nyo magbalik loob. Kasi kapag maniwala kayo sa salita ng Diyos, maliligtas kayo. Ibuwa ka ng inagutom na yung mga tao, pinapaantay mo, magwawali-wali ka pa. Pera naman ng Congress yung kinuha mo at pinakain mo, hindi man pera ng simbahan mo.
Di ba? Nagwawala siya. Nagwawala, nakakatawa nga eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, palitan nyo na yan. Huling takbo na yan. Oo, kahit nga sa Congress, nakita nyo ng Quadcom, ginagamit pa rin yung Panginoon. Pastor, tas rapist. My God. So ito, mga kababayan, huling takbo ni Bini Buaya Abante na to. Palitan nyo na at iboto nyo si Congressman Joey Uy ng Your Miss Choice. So yun lamang po yung aking reaction video. Mga kababayan, palitan nyo na. So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first, Your Miss Choice. Thank you. Joey Oy, huwag kalimutan. Distrito Size, pagka-congressman. Bye-bye.